Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang umaga, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga guys, ay nako po mga kuys, mga gayas. So ito pala yung mga kadahilanan mga kuys, mga gayas, kung bakit pinili ni Senator Vin Tulfo si Yorme Isko Moreno dahil ayaw niya sa mga tulunggis mga kuys, mga gayas. So yan po ang mapapanood natin sa video ito, at kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At mega love shoutout po sa ating lahat mga kuys, mga gayas. Okay? Mega love shoutout to Mami Mercy, KTV Pilipinas, Kuya Machi TV, ayan, Channel Vist, Waluchu, Briders for Life, ayan. Suporta po sa mga YouTube channel na mga kuys, mga guys, sa Channel Rich, ayan, Boss ng Bayan, ayan po yan, mga solid is good yan supporters mga kuys, mga guys. So without further ado, let's begin. Hi Dodo Ite, oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! I-endorse po nating senador. Siyempre, natutuwa naman kami, kami ni Chi at 10 ng aming mga kasama. Well, bago po tayo mag-umpisa mga kuys, mga gayas, I would like to greet ni Boy Gonzales mga kuys, mga gayas. This video is credito Manong Boy sa kanyang YouTube channel na Boy Gonzales Vlogs, at ang kanyang Facebook page na Boy Gonzales. Isa po siyang media reporter ng DZRH mga kuys, mga gayas. This video is credito yo Manong Boy Gonzales mga kuys, mga gayas. Balik tayo. I-endorse po nating senador. Siyempre, natutuwa naman kami, kami ni Chi at 10 ng aming mga kasama sa Yorme's Choice na kami pinupuntahan ng mga national candidate. Isang malaking karangalan sa amin. At specifically, a few weeks, more than at least 2 months ago, Sir Ben and I, we had a lunch at nagkompromiso kami. We committed ourselves that we will include Senator Ben Tulfo in our list of candidates sa senador. Meron kaming mga senador under action, si Doc Willie, saka si Wilbert Lee, no? At isa si Senator Ben Tulfo, ang gusto namin isama doon sa 12 pwede namin in our own little way in this corner of the country na matulungan si Senator Ben. Yorme, bakit po, ano po yung mga katangian na nakita ninyo kay Manong Ben? At bakit? Wait lang mga kuys, mga guys. Wait lang Manong Boy ha. So ito mga kuys, mga guys. So bakit kailangan po si Doc Willie Ong, yan si Vin Tulfo dyan sa Senado mga kuys, mga guys? Kasi ito yung mga taong gaya ito ni Vin Tulfo mga kuys, mga guys, na talagang tigasin po talaga ito. So mag-partner na po sila dyan ni Senator Robin Padilla mga kuys, mga guys, no? So tigasin, so yan po kailangan talaga na yung may prinsipyo talaga na hindi kaya pong mabayaran mga kuys, mga guys. Alam na po natin na matulungin din po to sa kanya mga programa, is where is yung sino yung mga inaapi ay talaga yung mga putok sa buho ay talagang mga kinakalaban niya yan. At dati kung nakikita nyo pa yung bitag media, multimedia nito mga kuys, mga guys, na marami din po itong mga pulis na kasama po siya sa raid mga kuys, mga guys. Subok na po to si Manong Bin Tulfo mga kuys, mga gayas. Sana suportahan din po natin to kasi once na ini-introduce o sinusuportahan ni Yorme Isko Moreno o ini-endorso, ay may tiwala po tayo niyan kay Yorme Isko Moreno mga kuys, mga guys ha. Maliban sa kanya si Doc Willie Ong at si Wilbert Lee mga kuys, mga guys. Kailangan natin mga tagapagtanggol ng mga napi, o lalo na sa Senado. Kailangan, yan ang last bastion of Filipino people. Kailangan mo dyan yung mga senador na
yung may damdamin na mauunawaan yung katayuan ng mga nangangailangan. And we've seen that through their shows for so many years. And I think it's high time for him to be in the Senate. Anyway, 24 naman yan. Marami mo naman iba-ibang karera. May mga abogado dyan, lespo. Ito naman, veteranong tagapagtanggol sa telebisyon, mga kababayan natin na Manong ba ang endorsement ngayon ni Yorme Isko? Well, malaking bagay, no? Una sa lahat, hindi naman ako pumunta rito without any purpose. Number one, nakikita ko yung estilo niya, nakikita ko yung kanyang pamamahala, more of an executive. Pinag-aaralan ko yung kanyang ways to study and the ease of doing business to continue. Napakahalaga kasi yung discussion nga namin kung paano niya hinahandle, tinapakan yung mga negosyante. Malaking bagay, isang komunidad o isang syudad. Kapag medyo nakita nila maganda ang pamamalakad, maganda ang sistema. May sariling sistema si Yorme na pinakikinggan ko. Yung vertical, horizontal dahil masyadong compact ang Maynila, so vertical. Vertical expansion, nakagawa siya ng sinasabing template that will eventually entice or parang yun ay aakit sa mga negosyante. Bibigay siya ng mga bagay na liberalizing yung kanilang siguro polisiya when it comes to taxes, permits, and everything. So, isa yun sa kapangyarihan ng isang ehekutibo na nakikita niya, economically speaking. Well, isa yung pinag-aaralan ko. Another thing, kakatugma kami roon sa mga sistema kung paano, lalo na ngayon ito, senior, pangalagaan ng kapakanan, Estado, o di naman kaya, yung karapatan ng mga senior. Pero the other side of that, siguro mamaya, susubukan ko i-open up sa mga senior na marami sa ating lipunan outside of Manila na makikita natin mga senior na papabayaan. So in my talks with our secretary, particularly ng DSWD, nakita ko na napakahalaga na mga matatangay, nakahalagaan ng mga bata. Kapag pinabayaan mo na yan, so tignan natin dito, ito yung mga sinasabi nating abandonment, pagpapabaya, elderly abandonment, na siguro gumawa, siguro sa Maynila, o kung pwede naman gawin, national, na gawing responsibilidad ng mga anak. Pangalagaan din, tingnan ang kalagayan, kapakanan, karapatan ng mga matatanda na sabi nga ni Mayor kanina, nagservisyo naman sila eh. Once upon a time, bata sila. Ngayon, dapat tinatalingan sila. Although, meron siyang estilo sa Manila kung paano niya ipatupad yung sinasabi binibigay sa mga senior, kakaiba sa ibang interpretasyon. No? Doon ako medyo impressed. Pero yung gusto ko makita, yung iwasan natin yung neglect. Pinabayaan mo na, inaabuso pa ng ibang miyembro ng pamilya. Kaya kung minsan matatanda, napapagmad sa amin. So marami pa ako, pero kami nag-i-engage ako kay Yorme na kaya ako siya pinapuntahan kasi nakita ko, this is our second meeting of the minds na nakikita namin. So mahalaga ang oras ko. So mga taong nakikita ko na at my level, we belong to the same plane, we have the same standard. Tinataas niya yung pamantayan ko, ang ibig sabihin ng word of excellence. Kaya tumitigil eh. Creative in terms of management. That's the style of a leader. Kaya tumitigil. You take responsibility. You earn the trust, accountability, much more transparent. Yun ang nakikita ko for now. Sir, magandang hapon po sir. Alamin lang po namin kung sino po ba yung napupusuan o napipisi. This video is credit to Home Alone TV mga kuys mga guys, pakisuporta din. So ito is isa po tong presidente ng Maynila mga kuys mga guys, na kung saan ay alam naman po natin na marami po mga kali survey, pero mostly mga kuys mga guys, halos yan kahit po nakasuot ng SV dyan, wala pong ibang sinisigaw o binabanggit na Yorme Isko Moreno talaga mga kuys mga guys. So ito from district size mga kuys mga guys, no? So tinanong ni Serge Home Alone TV pakisuporta, credit to this video. Yung pagka-mayor ng Maynila dito sa Pandakan. Isko Moreno, Yorme. Yo, sinasabi ko. Pwede ba malaman bakit?
Siyempre siya ang tunay na Yorme ng Maynila para sa batang Maynila. Subok na talaga ang mga ginawa niya sa Maynila, lalong-lalo na ng panahon ng pandemic. Partida pa po yun, may pandemic pa, nakapagpatayo ng eskwelahan, ng mga pabahay, hindi na pabayaan na gutom ang mga batang Maynila, may mga bakuna, kahit mga taga-ibang lungsod dito sa Maynila nagpapabakuna. Yan ang Yorme namin. Ano po ba masasabi nyo doon sa mga iilan na sumisira na sinasabi na may inutang daw sa Yorme? Alam naman natin yan, yung mga, ano po ba masasabi nyo? Saan ba napunta yung utang na Yorme? Yung inutang na sinasabi nila, may pinagdala naman nun eh. Lahat yung ginamit ni Yorme para sa tao. At saka, ano yung sinasabi nilang inutang ni Yorme? Lahat naman sila dun magkakasama. Sino-sino ba yung kasama niyan doon? Di ba kailangan aprobado ng konseho at saka ng vice mayor yun? Bakit ngayon sisisi nila lahat kay Yorme? Ayun, ang sinasabi ko. Si mga kois, mga gayas, yan na nasabi natin mga kois. Hindi po nila kayang bilugin yung ulo ng mga Manileño. Kasi ayan mismong si Tata na nagsabi. Alam niya na may utang pero sino bang kasama? Sino bang pumirma? O sino bang presiding officer sa mga panahon ng Yorme Isko Moreno? Hindi naman yun maprobahan kung wala din sila mga kois. So ngayon, nakapagtataka mga kois mga guys, no? Bihira lang po na lalapit yung mga tumatakbo o kandidato sa parehas niyang tumatakbo rin na kandidato. Ha? Gets ba? Di ba kalimitan tumatakbo? Kunwari yung mga congressman, senator, tumatakbo yan sa admin o administration sa lungsod na yan o sa kasulukuyang administrasyon o kahit saan mang lungsod mga kois mga guys. Pero wag ka. Bakit po sila pumupunta kay Yorme Isko Moreno? Na hindi naman po siya nakaupo. Ha? Pansin mo? So may mali sa kanila. Bakit hindi po sila pinuntahan ng mga kandidato? Nakailan na ba dyan? Mga congressman na pumunta dyan. Si Congressman Marcolita. Ayan. Si Bongo. Yan. Si Vintolpo. Philip Salvador. Napakarami po. Bakit po nagtataka tayo kung bakit hindi po sila pupunta kay Mayura? Siya yung incumbent mayor mga kuis mga guys. So dyan mo makita kung gaano kagaling yung ating buting Yorme Isko Moreno dahil nagtitiwala yung mga kongresista o yung mga senatorials na yan kay Yorme Isko Moreno. Bakit? Hindi siya yung nakaupo eh. Iba pa yung nakaupo, parehas lang sila tumatakbo pero bakit siya yung nilalapitan ng mga kandidato? Kasi di ba naisip yung mga kuis mga gayas? So may mali. May mali sa kabila kung bakit hindi po nagpupunta ang mga tumatakbong kandidatong senator o congressman na yan sa mayoral Lacuna mga kois mga guys. Sa tingin nyo kaya mga kois mga guys, ano kaya ang mali? Pag-komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video mga kois mga guys. At kung nakaabot naman po kayo sa dulo ng ating video at kung nagustuhan mo, please follow, like, and share and subscribe mga kois mga guys. At huwag pong kalimutang pag-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin mga kois mga guys. Okay? May ginag-love shoutout po sa ating lahat. Hindi ko man kayo isa-isahin. Alam niyo yun kung nagbabasa rin ako ng mga komento, nagre-reply, nag-heart yung mga komento mga kois mga guys. Okay? So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.